Magandang araw. Itong pong programa na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Publishing House. Ang ating segment ay pinamagatang Journey Towards Eternity. Sa travel pa lamang, going to heaven pa yan na as we pass through Orion. Ang ganda mga kapatid. Isang mainit na pagbati galing sa Philippine Publishing House at ang ating Grace Force Ministries. Kami po ay masaya dahil kayo ay kasama sa ating journey. Itong topic na ito ay pinamagatang God's Amazing Design. Isang topic na series ng ating Journey Towards Eternity, series number 5. May isang Indonesian na babae na sumakay siya ng becak. Ano yung becak? Sa Indonesia, yung becak, isang bicycle at saka yung nandun ang bicycle sa unahan at saka sa huli yung parang yung cart na doon sasakay ang isang pasahero. Yon ang becak. So, parang ano din, parang tricycle sa atin. No? Sabi ng isang matandang babae, "Sir, dalhin mo ako doon." Sige. Pero hindi ko alam ang daan at saka hindi ko alam saan ka papunta, yung destination mo. Sige, ako nang bahala sa iyo. Sige. Dinala niya. At sinabi ng babae, kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Nang umpisa, okay pa. Kaliwa, kanan. Kaliwa, nakali, 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 kanan. Ay ilang kaliwa at ilang kanan na. Nalilito na yung driver. At dito na. Ang bayad niya ay 40,000 rupiah. Ano ba yung 40,000? Nung first time ko sa Indonesia, ay talagang masaya ako. At nagsabi ko sa aking sarili, ako ng pinaka mayaman na pastor sa amin. Dahil yung $100 ko, binigyan ako ng 4.4 million rupiah. Ang saya ko. Mayaman ako. Mayaman ako. Grabe talaga. 4 million. At saka may pera ko na $1,000. Ang dami na yun. Times 4 million, times 10, may 40 million ako. Nag-iisip ako. Bili ako ng Fortuner, 2. Ayun ang inisip ko. Pagsakay ko sa taxi, ang binayaran ko sa taxi, 250,000 rupiah. Ganun pala. Madali lang maubos tong 4.4 million ko. Bumili ako ng mineral water. Ang mineral water is 30,000 rupiah. Ganun. So yung babae, nagbigay siya ng 40,000 rupiah. That is approximately 120 pesos. Umiyak yung driver. Ano nangyari? Dinagdagan niya. Akala niya kulang. Another 40,000 rupiah. Umiyak pa rin yung driver. Yung babaeng matanda naman, kulang pa to. Binigay niya yung another 40,000 rupiah. Umiyak pa rin yung
driver. Bakit to? Kinuha niya yung lahat niyang pera, binigay niya sa driver, 200,000 rupiah. Sa atin, parang 600 na. Umiyak pa rin. Sabi ng matanda, wala na akong pera. Ano pa bang gusto mo? Siya, ma'am, hindi. Yung 40,000, malaki na yon. Bakit mo dinagdagan pa? Yung problema ko, anong problema mo? Hindi na ako makauwi. Kasi nalilito na ako. Kasi sabi mo, left, right, left, right, left, right. Mga kapatid, sa buhay natin, kailangan tayo na may gabay. At yung gabay natin ay ang design ng ating Panginoon. Bakit tayo ginawa ng Panginoon? At ano yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin? In Genesis 1 verse 26, ito yung nagsabi, Then God said, Let us make man in our image, after our likeness. Manalangin tayo. Amang banal, mga bagay na Diyos. Kami, Panginoon, ay humingi ng inyong kabutihan. Hubugin mo kami, Panginoon, ng iyong pagmamahal at pag-ibig. Sana, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu mapasa amin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. In the solemn grandeur of your beauty and majesty, as we approach the holy citadel of your glory, O majesty, your voice is so majestic. And that is God. Genesis 5 verse 1, this is the book of the generations of Adam. When God created man, He made him in the likeness of God. We are created in the likeness of God. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa buong mundo. Ang ganda talaga. At ang pinakamaganda ay ang tao. Because God created man in the likeness of Him. Pero bakit yung tao ngayon ay parang card? Parang yung card na linaruan ng tao. Na iba-iba yung may speed, may heart, may diamond, tsaka may malunggay. So iba-iba ng hugis ng mukha ng tao, iba-iba na yung mga forma. Bakit? Kasi nagkasala ang tao. At saka, yung mga Pilipino ay talagang nalay tayo sa pagkuha ng mga mga kailangan natin ng ilong. No? Na sabi ng mga tao na nandyan sa kalyeng kwento ng kalye na ay bakit yung natin, yung ilong natin ay parang nakataob na palapa ng niyog. Kasi pagbigayan na ng mga ilong, yung mga Pilipino, nagchika-chika pa, marami pang mga kwento-kwento. Yung mga Amerikano, mga Germans, on time talaga sila, nandun na. Kumuha na ng mga ilong nila. Ang Pilipino ay nahuli. At saka may iba pa rin nahuli. Nag-agawa na ng mga ilong. Ang naiwan na lagi yung mga ilong na tapakan. Pero yun, naging flat daw yung ilong natin. Tsaka malaki yung yung hole ng ating ilong. So, yun ang sabi nila. Pero hindi yan totoo. We are created in the image of God. Bakit nagkaiba ang tao? Dahil nagkasala ang tao. But originally, in Genesis 1 verse 27, man created to continually develop. When Adam came from the Creator's hand, he bore in his physical, mental, and spiritual nature
a likeness to his maker. God created man in his own image. God in his design has put man like him. And it was his purpose that the longer man lived, the more fully he should reveal this image, the more fully reflect the glory of the Creator. All his faculties were capable of development. Their capability and vigor were continually to increase. Education, written by Ellen White, page 15. God, in his wisdom, made a perfect artistic design for humanity. We live and grow and become like Jesus more and more. In Ecclesiastes 3 verse 14, I know that whatsoever God does, it shall be forever. Who made us? Who made us? Sino ba yung gumawa sa atin? Now listen. God created us. Ang Panginoon ay siyang ating Creator. Titus 1 verse 2. In the hope of eternal life, which God does not lie, promised before the beginning of time. God has promised before the beginning of time, eternal life. So the condition of a sinless man, man is designed to live for eternity. Hindi tayo mamamatay. When God created us. Man's physical condition is 2,000%, 20% of men today. And man's mental capability is 2,000%, or 20% of men today. Man's social skills are 20%, or 2,000%, or 20 times the men today. And man's spiritual condition is 2,000%, or 20 times of men today. Yun ang simula ng estado ni Adan at saka ni Eva. These capabilities are increasing, not decreasing. So ang mitochondria, ito yung nagbigay ng energy sa katawan ng tao. Yung mitochondria generate most of the chemical energy needed to power the cell's biochemical reactions. So, world's greatest Olympic athletes have between 8 to 10% more mitochondrial volume than the average person. Dahil may 8 to 10% sila, nandyan sila sa Olympic Games. For example, Fred Phelps is an American retired competitive swimmer. May 28 medals siya. Ang Pilipino ay maliit ikumpara sa ibang rasa. Ang ating katawan ay maliit at maliit ang ating kamay. Maiksi ang ating mga paa. Paano tayo manalo? Isang ano lang natin, isang gold lang ang ating nakuha. Isang ginto lang na medal na ating naangkin sa mga taong-taong ginawa ang Olympic Games. So Usain Bolt, fastest man in the world. Usain currently holds the world records in the 100 meters, 200 meters, and 4 by 100 meters with times of 9.58 seconds. The greatest of all times. Parang may siling labuyo na nasa puwit ni Usain Bolt. Malakas talaga. Parang umapoy ang likuran niya. The fastest man throughout the world. Kasi marami siyang mitochondrial volume. Now, the world's greatest Olympic athletes have between 8 to 10% more mitochondrial volume than the average person. Adam and Eve had 2,000% more mitochondrial volume than the average person. Mas malakas si Adam at saka si Eve.
20 times kay Usain Bolt. Anong sinabi? If Adam at his creation had not been endowed with 20 times as much vital force as men now have, the race with the present habits of living in violation of natural law would have become extinct. Meaning, 20 times yung energy ni Adan at ni Eve. Hindi pa sila nakasala. Tingnan natin. Anong sinasabi dito ni Ellen White sa Spiritual Gifts, Volume 3, page 34. More than twice as tall as Adam came forth from the hand of his Creator, he was of noble height and beautiful symmetry. He was more than twice as tall as men now living upon the earth, and as well proportioned. Possibly Adam is 15 feet tall, Eve is 12 feet tall. At proportion, mataas ang kanilang liig. Hindi mataas ang liig. At maliit ang ulo. Mataas ang katawan pero maiksin naman ang paa. Hindi yan. Proportionate to all parts of the body. Yun ang ating unang mga patriarka, mga matatangkad. Wala nang perfect. May isang babae na maganda sa aming school. Maganda talaga. Grabe ang ganda niya. Pero hindi siya matalino. Laging F sa subject niya. May maganda naman, pero may pangit naman na hindi pangit. May mga matalino, pero katamtaman lang yung beauty nila. So, hindi talaga perfect. Si Robert Pershing Wadlow, ang height niya ay 8 feet and 11.1 inches. He showed no indication of an end to his growth, even at the time of his death. Pinasukatan sa kabaong. Pagkatapos ng kabaong niya, hindi pa rin siya kakasya kasi lumaki pa few minutes before he died. Yun, si Robert Wadlow. Matangkad na tao sa ating henerasyon. Sultan Hussein, tallest living man, 8 feet and 2 inches. Si Euclides, 6 feet and 11 inches. Tallest woman in the world, Yao Difen in China, 7 feet and 8 inches. How about Adam and Eve? Adam, approximately 15 feet, and Eve is 12 feet. Si Kasparov is alleged to have an IQ of 190. Kasparov was totally amazed the world when he played to a draw against a chess computer that could calculate the 3 million positions per second in 2003. He is a chess grandmaster from Russia. At the age of 22, he became the youngest undisputed world champion by defeating then champion Anatoly Karpov. 190. Ang average ng IQ ng tao ay 105. So 105 times 20, ang mental capability ni Adam is 2,100. Imagine that. 2,100. So ito naman si James Sidis. Si James Sidis ay may 250 ang kanyang IQ. Mas pataas pa kay Einstein, kay Elon Musk, at iba pang mga matalinong tao. Wow! 20 times. Ang beauty ni Adam at ni Eve, 20 times. And marriage is 20 times more beautiful
than what it is today. Genesis 1 verse 8, all was perfect. Worthy of its divine author, God rested not as one weary, well pleased with the fruits of his wisdom and goodness and the manifestation of his glory. This is just a foretaste of God's perfect creation in the solemn grandeur of the beauty and majesty of our Lord Jesus Christ. As we approach the holy citadel of the glory of God, oh, majestic, your voice, O Lord, is so majestic. Wow, all was perfect. Ito sana yung design ng tao. Ngunit ito ay nasira dahil nagkasala tayo. But God has a promise that He will come and restore us. Ibalik sa Panginoon ang original natin na katawan. 15 feet tall sa mga lalaki, 12 feet tall sa mga babae. At ang ganda natin, 20 times kung ano tayo ngayon hanggang sa walang katapusan. Ang aking dalangin, ang tayo po ay maglingkod sa Panginoon, maging tapat. At ating gawin ang ating mga gawain na sinasabi sa banal na kasulatan upang tayo po ay maging masaya. At ibalik sa Panginoon ang ating orihinal na disenyo sa Kanyang pagbalik sa langit na bayan. Sama-sama tayo. Kasama si Adam at saka si Eve hanggang walang katapusan. Nanalangin tayo. Amang banal, mabagay na Diyos. Salamat Panginoon na ikaw ay may magandang disenyo sa bawat isa sa amin. Ngunit ito ay nasira dahil nagkasala ang tao. Ngunit Panginoon, ikaw ay nagbigay sa amin ng pag-asa na inyong ibalik ang isang perfect na katawan ng tao upang kami, Panginoon, ay mabubuhay hanggang walang katapusan. Salamat, Panginoon, sa disenyo. Salamat sa pag-asa na kami po, Panginoon, ay makaangkin ng isang katawan na wala ng sakit, wala ng kamatayan. Hanggang sa katapusan kami, Panginoon, ay mamumuhay sa langit na bayan na inyong inihanda sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Sa inyong pakikinig sa aming samot dalangin. Salamat sa inyong pangako. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa inyong pagligtas. Salamat, Panginoon, sa inyong pagbigay sa amin ng isang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang daang makintab, hangin ay mahalimuyak, kasabay ng pagsipol ng ibon sa mga bulaklak. Kay inang pagmasdan, gintong lantay na hagdan, o kay saya doon makapasok sa kaharian. Isang kaharian na palibutan ng hiyas, ang palatsyong tahanan ng isang Mesiyas, tanging nagliliwanag sa kalwalhatian niya. Langit na kay ganda, lugar na napakasaya. Kay saya mamasyal, maglaro doon sa lawa, tubig na kay linaw,
palibutan ng iyas, ang palasyong tahanan ng isang Mesiyas, tanging nagliliwanag sa kalwalhatian niya. Langit na kay ganda, lugar na napakasaya. Laksa-laksang anghel, umiihip ng trumpeta, mga banal da'y umawit na kay saya. Kahariang gintong perlas, hinanda ng Mesiyas, tayong tagapagmana, tatahang kasama niya. Isang kaharian na palibutan ng iyas, ang palasyong tahanan ng isang Mesiyas, tanging nagliliwanag sa kalwalhatian niya. Langit na kay ganda, lugar na napakasaya. Lugar na napakasaya. I am a messenger. I will go. As we commit to go house to house, person to person for Jesus, here are new books for 2022 that can go with you. Discrimination, intolerance, hatred. These happen when people do not know the value of each member of the human family from an early age. Teach children how to love beyond differences in children around the world, now with a coloring book. Read them and rhyme, dialogues and mental images, easy and enjoyable reading. Rekindle children's love for reading with all original paintings and our retelling of well-loved stories from the Bible with My Bible Treasures. Who is the Holy Spirit? Why is He a gift? Read his devotional book by Sister Ellen G. White, alone or with your family, and ye shall receive power. Make young people's faith trending. Recall God's faithfulness and blessings with this daily devotional book for the youth by the Northeast Luzon Adventist College. #Promises of Hope. Affections, reconciliations, attachments, missions, collaborations, devotions. This year, let's invite more people to make meaningful connections with others and with God. Health and home for every home. For every home, health and home. More exciting new products are coming. I am a messenger. I will go. 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 This year, your Philippine Publishing House joins your commitment. Greetings from Philippine Publishing House. Kami po ay masaya dahil sa inyong suporta, ating salamatan, pasulong ang ating mga viewers sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang ating mga church leaders na kung saan sila po ay palaging sumusuporta sa ating minamahal na Philippine Publishing House, ang ating presidente ng Southern Asia Pacific Division, si Elder Roger O. Caderma. And then sa ating Executive Secretary, Pastor Wendell Mandolang, at ang ating Treasurer na si Sir Jason Adap. At sa lahat ng mga union presidents
si Pastor Jerry Cahobe, ng presidente ng Central Philippine Union Conference or presidente ng lahat ng mga Adventist dito sa Luzon. At gayon din naman sa ating presidente ng mga Adventist sa buong Visayas, si Pastor Jower Baraleso, president ng ating pinangalanang Central Philippine Union Conference. At ang Mindanao, dahil marami na yung mga Adventist, Pastor Long, ay nahati ng dalawa, ang Southeastern Philippine Union Mission na pinangunahan ni Pastor Danielo Palomares. At ang ating presidente naman ng Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Jerry Patalinghog. At sa lahat ng mga mission, conference presidents, mga directors, at ating mga kapatid, Pastor Long, ng mga literature evangelist, ang ating mga church elders na palaging nakikinig sa ating programa tuwing linggo dito sa Hope Channel Philippines. At may mga viewers din tayo sa ibang lugar ng mundo. Sa Thailand, ang aking barkada at saka malapit na kaibigan, si Chief Amor Valladares, Carlos Amor Valladares. At ang aking relative doon na si Elder Glenn Angos. At punta tayo sa Canada, si Dr. and Mrs. Noel Frias na palaging nakikinig sa ating programa. Pastor Lang. Okay, thank you sa lahat ng ating mga viewers, Pastor John, sa mga kapatid natin sa buong Pilipinas, at sa ating mga leaders sa mga bagong mission na na-create sa Mindoro Islands Mission, Pastor Dan and his co-administrators, and Pastor doon din sa pastor sa Kadapawan at doon sa South Caraga Mission. At sa iba pang mga mission, Pastor Marpalaya, at sa ibang ating mga kabarkadahan. Kumusta po kayo lahat? God bless you all. Philippine Publishing House is happy to present to you one of our wonderful books, The Life of Jesus. Ang ganda ng aklat na ito, mga kapatid. At saka yung mga pictures ay talagang very inspiring, may beauty talaga. At this will give us inspiration and joy in reading the life of Jesus. Importante talaga na si Jesus Christ, yung model natin, upang tayo po ay maging masaya at magtagumpay sa buhay. Lalo tigit, may maraming mga hamon na ating hinarap araw-araw. At through Jesus Christ, siya ay nagtagumpay sa mga hamon, mga problema, mga tukso. Siya ay ating modelo sa ating buhay. So, tingnan natin, Pastor Long, yung aklat na ito na Life of Jesus, na nagsimula talaga sa birth ni Jesus, yung miracles ni Jesus, di ba? Okay. Nandoon. At saka yung pictures na pinapakita, para buhay talaga. Buhay talaga. One of the best pictures and illustrations we have in the Philippine Publishing House. Ang ganda ng ating aklat na ito po'y magbigay ng gabay sa bawat isa sa atin na simula sa Life of Jesus, yung ano niya, yung pagsilang niya dito sa mundo, then the visit of the wise men, the childhood of Jesus, and the days of conflict.
hindi lang Pastor Long na Okay. simple na sinasabi, no? Yung hindi lang common. Hindi common yung mga sinasabi dito. Kasi every sentence ay very very informative sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin ito, Pastor John, ay itong aklat na to, ito ang nag-introduce sa buhay ni Kristo. Yes. Ibig bang sabihin na ibig sabihin, maraming hindi nakakilala kay Kristo. Ibig sabihin, kapag sasabing hindi nakakilala, hindi sumusunod. Now, itong aklat na to, dito po, demonstrate ni Jesus sa buong mundo kung paano niya minahal ang tao. Yun. Oo. Now, meron itong 23 chapters and merong 145 pages. Well illustrated ito. At ito, kapag ito ang basahin ng ating mga viewers, I assure you na yung pagmamahal ni Lord sa atin sa buong mundo ay talagang hindi po mababayaran at walang katapat aming mahal na mga viewers, Pastor John. Yes po. Kaya itong Life of Jesus, talagang happy ako mag-introduce sa lahat ng ating mga viewers na ito po ang pinaka-the best na gift sa ating mga anak. Bawat isa, Pastor John. Bawat isa. Bigyan natin. Bigyan natin. Magkaroon sila, mga nanay, mga tatay, bigyan nyo ang inyong mga anak. Mag-invest kayo. This is good investment, Pastor. Actually, Tama yun. good investment para sa ating mga magulang. Bawat pamilya, bawat membro sa tahanan, magkaroon ng isang kopya upang mapangunahan ang buhay ng ating mga kaibigan, mga kapatid, Pastor John. The book has 4 parts. Okay? Yung unang bahagi is about Jesus coming to the earth. At ikalawang bahagi, Pastor Long, ay Jesus in the midst of people. Okay. So, ang ganda talagang namnamin na ang Panginoon, hindi siya umiiwas ng mga tao. Siya ay pumunta kung saan marami ang mga tao doon. He mingled with people. Yes, mingled with people. Kasi pag makipagmingle pala ang tao, ibig sabihin, makikita mo yung need sa mga tao. Kaya itong ginawa ni Jesus, isang tularan dapat sa isang mga, lalo na sa ating mga leaders. Upang makikita mo yung need. Yes po. Oh, so, ito, napakagandang manual ito. At saka Pastor Long, yung problema pag magmingle tayo, kasi mahawaan tayo sa mga ideas nila. Pero pag basahin natin to, ang ganda talaga pag kasama natin yung mga tao na invincible tayo. Okay. Kaya ni Jesus, invincible siya eh. Hindi siya nagkasala dahil ang kanyang buhay ay naging malapit sa kanyang Ama. At saka itong part 2, magbigay sa atin na anong gawin natin to be able to be with the community sa mga tao. And then in part 3, it talks about the passion of Christ. Ano ba yung passion ng ating Panginoon? So, dito po, hubugin tayo ng kanyang pagmamahal at pag-ibig. At ang tunay na kaligayahan, ating mangkin, pag may passion tayo ni Jesus Christ. So, sa akin nga, Pastor Long, pag binabasa ko itong aklat na to, The Life of Jesus. Ganda talaga na nagpasalamat ako. Salamat, Panginoon, na ikaw ay pumunta dito sa mundo, ikaw ay naisilang, at ibinabahagi ninyo ang inyong buhay na tayo po ay susunod sa Kanya. Alam mo, Pastor John, na-imagine ko yung bang pagmamalasakit ni Jesus sa cross dahil sa akin, sa lahat ng mga tao na nagkasala. Na-imagine ko kung gaano kabigat yung kanyang, ibig sabihin, yung gaano kalalim
yung kanyang passion na talagang nais niya na ang tao maakay, matulungan, and eventually sila ay maligtas. Ang sabi pa dito, that trial of Christ, na yung bang doon na siya nagdipa sa cross, tapos hindi siya kinikilala sa mismong kanyang sariling bayan. Napaka bigat yung kanyang malalim ng kanyang pagmamahal sa tao, Pastor John. At saka dito sa, Pastor Long, sa part 4, Jesus brings hope. Okay? Siya ang nagbigay ng pag-asa sa bayan, sa buong mundo. At maganda talaga mabasa to ng mga tao. At ang bawat pamilya, bawat membro ng tahanan ay magkaroon nitong aklat para maka-underline sila yung gusto nila, yung mga maka-highlight sila. Kasi maganda sa mga chapters dito, for example, at the last part, nagsabi, don't be afraid. Ano ba yun? Peace be with you. Ano ba yun? The triumphal ascension. Ano ba yun? Okay. So, pag nagkaroon tayo ng aklat na Life of Jesus, dito, makuha natin ano ba yung punto ng sinabi, peace be with you. Ano ba yung laman ng triumphal and ascension at saka day of judgment and the house of the saved? Ay, ibig sabihin dito, Pastor John, yung sinasabi na, sasamahan ko kayo. Ay, ibig sabihin yung buhay ng tao pala, mga viewers, hindi po tayo ligtas sa mga pagsubok sa mundo. Kaya ang aklat na to, Life of Jesus, ang siya magbigay sa atin, Pastor John, ng pag-asa. Tama. Na sa kabila ng mundo na mapanganib, mga mahal namin mga viewers, nariyan si Jesus. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot, sasamahan ko kayo. Yun ang sinasabi, Pastor John. At ang sabi pa niya, sana magkaroon kang kapayapaan sa buhay mo. Grabe yung bang bilin niya, huwag kang matakot. Dahil kasama mo ako, magkaroon ka ng kapayapaan. Yun po ang pangako ng ating mahal na Diyos, mga viewers. Kaya, ang sinasabi dito na kung nagtagumpay ang ating mahal na Diyos, dahil sinasamahan tayo, magkaroon tayo ng tiwala sa Kanya, Pastor John. Kung magkaroon yan ang isip natin at puso, then, wala kang dapat katakutan, Pastor John. Dito sa aklat na ito, may isang chapter na nag-relate sa first miracle of Jesus Okay. na kanyang ginawa doon sa Cana. So makita natin dito, Pastor Long, na ang ganda talaga, yung pictures, yung illustration, ang ganda talaga na illustrate itong miracle at Cana. Nakita nyo na ito, yung mga tao na sinugo ng Panginoon, na sila yung Mag-igib ng tubig doon ng sa tubig. banga. Doon sa banga. Okay? At ipainom nila sa mga tao na yun ay yun ang wine, yun ang bino. Yung bino dito na walang halong alcohol, di ba? Okay. Pure wine talaga. Yung makita mo yung picture na at saka yung mga words na sinasabi dito, God's gift to the marriage feast was a symbol. The water represented baptism. The wine was his blood that he would shed for the world. The wine that Jesus made was not fermented. Alcohol causes drunkenness and many great evils, and God had forbidden its use. Mabasa natin to sa ating mga anak kasi pwede din ito mabasa sa ating mga
kabataan at Okay. tayo din. May idea na sila na, ay, hindi pala pwede yung mga wine na, Fermented. fermented na magbigay ng kasamaan ng Kalusugan. kalusugan at isip ng tao. So, ibig sabihin, itong okasyon na to, Pastor John, namangha ang mga tao. Yung mga, Kasi mula silang isilang sa mundo, ngayon pa sila makatikim ng first class na wine na wala pong unfermented siya. okay. At katakam-takam po sa paningin ko lang, sabi ko, wow, gusto nila. Pati yung mga opisyal, nagsabi na, meron pa ba? Ang ganda, no? At saka marami pang natin dito, Pastor Long, marami pang mabasa natin at ma-inspire talaga tayo dito. So, one of the samples yun ng magandang mga kwento ng buhay ni Jesus. Na with pictures, kung gaano, parang movie, itong Life of Jesus na aklat, parang movie, Pastor Long ba na, yung words at saka yung picture na nagkatugma sila na mas maintindihan pa na, ito pala. Pag nagbasa lang tayo ng ordinary na pagbasa, parang iba. At saka iba din yung nakita natin na, ito. We will be able to know God. Dahil sa In a very illustration. special way. Dahil sa illustration. Dahil sa illustration. So, Ganda talaga. profound talaga yung natin, yung understanding natin sa mga stories dito. Okay. Kaya sinabi mo, Pastor John, na itong life of Jesus, kung maunawaan ito ng ating mga viewers, ng ating mga readers, kung gaano kahalaga yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Wow. Sa tingin ko, for sure, wala ng krimen. Yun. Kasi nagmamahalan ang tao, di ba, Pastor John? Tama. Tapos wala nang magnanakaw. Yun. Wala na ring mga lunya. Di ba? Ang gandang buhay. So lahat po ng mga asawa magkaroon ng kumpiyansa sa kanyang husband. Tama. Yung asawang babae is because, ibig sabihin, nariyan si Jesus sa puso ng bawat asawang lalaki na ninirahan sa isang pamilya. Kaya mas maganda ito, Pastor John, pag kumuha ang isang pamilya dito, mga viewers natin, i-partner mo ito sa Adventist home, yung Growing a Happy Home, talagang sulit na sulit ang inyong investment dahil dito sa ating manual na to, mga viewers. So, Pastor John, At saka din sa last part, Pastor Long, it talks about the second coming of Christ. Okay. When will Christ come again? Our Savior will come again. Before he left his disciples on earth, he himself promised that he would return. Let not your heart be troubled, he said. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. what a beautiful promise, Pastor John. Ang ganda ng promise. At saka yung illustration, Pastor Long, makita mo talaga na parang real na yung mga angels, yung trumpets, at saka si Jesus Christ. Na, Okay. Kasi yung artist natin ay talaga, magaling sa arte ng mga illustrations. At Yun lang- saka, very expert at marami ng mga naranasan sa kanyang buhay as artist. Yeah, ang kagandahan dito, Pastor John, yung sinasabi, ang sabi niya na, I go to prepare na isang mansyon para sa inyo, sa atin, mga viewers. Ang sabi niya, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Yun. Nga ang sabi niya, kung saan ako, naroroon ka mo. Wow, napakaganda po, mga mahal kong mga viewers, Pastor John. Ito po, Pastor Long, filled with beautiful illustrations depicting the most expressive scenes
of the Savior's life. Kilala naman natin ang Panginoon. But we will be able to understand more about His life. Life of Jesus is an inspiration to readers of all ages. Pag meron tayo dito, Pastor Long, hindi lang ito para sa inyo. Sa mga anak at sa mga apo. Pag wala pang anak. Okay? Pag may anak na, para sa mga apo pa rin. Okay. Kasi for all generations to. It has been translated into all the major languages with more than 10 million copies sold around the world. Ibig sabihin, Pastor John, yung binanggit mo, hindi lang po sa pamilya. Yun. Hindi lang po sa ating mga viewers, kundi magandang investment ito na i-gift mo rin sa iba. Tama, tama. Oo, lalo na mayroon kang mga yung mga kakasalin, mayroon kang mga kapitbahay, Yun. mga kilala sa birthday. Magandang gift ito, a lasting gift. Yeah. Na ito nagtuturo na paano mahalin ang Creator who is the owner of the universe na si Jesus Christ. Wow. Ang ganda talaga ng isang aklat. At pag nagkaroon tayo nito, Pastor Long, more than 10 million people were blessed by this book. Amen. Oh. Wow. So kasama tayo, pero sayang pag hindi tayo bumili nito, sayang talaga yung mga magagandang principles dito na biro mo, more than 10 million people around the world ang nakapagbasa na nito. Nakikinabang na. Nakikinabang na sila. And this book is being translated into all the major languages. Wow. Ang ganda dito. Ang concern ko Life of Jesus. Ang concern ko, Pastor John, ito bang aklat na to ay nagpahiwatig. Ano po yung palatandaan na si Jesus ay babalik na? Yun. So mga viewers, itong Life of Jesus, ituturo dito kung ano yung mga palatandaan ayon sa natala sa Biblia, sa buhay ni Kristo, na tayong lahat mahanda, yung aking pamilya, yung aking kamag-anak, yung aking pamangkin, kapatid, na walang mawaglit, Pastor John. Walang mawala. Yun ang nais ni Jesus. Kaya napakapalad natin Amen. na mayroong produkto ang Philippine Publishing House na ganito upang lahat po ng kung maaari buong bansa ng Pilipinas, bawat isa magkaroon ng ganito, tiyak na si Jesus ay babalik na. So again, salamat sa inyo. I hope na ito na po ang hindi natin palampasin ito. Kukuha tayo ng kalahating dosina, isang dosina bawat pamilya, wise investment, iregalo sa ibang tao, maraming pamilyang masaya because of this life of Jesus. Manalangin tayo. Amang banal, mabagi na Diyos, Panginoon, kami po ay masaya at nagagalak dahil sa inyong pinagkaloob sa amin na pagkakataon. Upang kami po ay makapagsamba at makapagpuri sa inyong banal na pangalan. Panginoon, salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagkinig sa inyong mga salita at itong mga aklat na inilimbag ng Philippine Publishing House. Lalo tigit, Life of Jesus ay maging gabay namin sa aming pamumuhay. Puno ng kagalakan, puno ng kasigasigan upang ang inyong pagmamahal at pag-ibig aming maibahagi sa mga tao na kapalibot sa amin. Panginoon, aming hinihiling na buksan mo ang pintuan ng langit at punuin ang bawat isa sa amin ng inyong pagmamahal. Ang material na mga biyaya, ang finansyal na mga biyaya, at lalo tigit ang spiritual na biyaya, inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na tunay ikaw ay manahan sa aming buhay at kasihan mo kami, Panginoon, ng inyong kabanalan at ang inyong kabutihan, aming namnamin upang kami, Panginoon,
ay maging magtagumpay dito sa buhay sa mundo at lalo tigit sa inyong pagdating, kami ay sama-sama sa langit na bayan na inyong inihanda sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong pakikinig sa aming sabot dalangin. Ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor John. Thank you so much, Pastor Long, sa Thank you. isang pagkataon na ating ma-promote itong isang magandang aklat, The Life of Jesus. So, don't miss the opportunity to have this book, mga kapatid, kasi limited lang ang ating copies dito. At I hope and pray, together with Pastor Long, na bawat pamilya ay magkaroon nito, bawat mga anak natin magkaroon nito. Ito ay isang magandang investment. Na tayo po ay maging magtagumpay dito sa buhay dahil ang ating modelo, ang ating Panginoon Hesus na naging nagtagumpay dito sa mundo at higit sa lahat sa langit na bayan na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Thank you, Pastor John. Sa lahat ating mga viewers. Thank you sa inyo.